Magandang gabi po, mga kabigay. Welcome po sa ating Barangay Kapre. Ako po, si Boy Kapre. At isa na naman pong kwento na mula sa tunay na pangyayari ang ating ibabahagi. Pakinggan natin. Huwag kang nga malikot. Para kang kitikiti. Saway ni Mrs. Silva sa anak na si Miko. Napakagaslaw ng bata. Muntik na ang matumba ang matanda na kanina pa ay nasagi ng matabang katawan ni Miko. Ngisi naman ang isinagot ng 7 taong gulang na bata. Hinablot nito ang isang bulaklak at saka binungkal ang buong halaman. Binigyan lamang ito ng kanyang nanay ng matalim na tingin. Nung araw na yun, maraming nakikipaglibing kay Lolo Baldo. Dahil dati itong alkalde, kung kaya't mabagal ang pagpasok ng mga tao sa sementeryo. At lalong hinawakan ni Mrs. Silva ang anak dahil hindi niya akalain na kalahati pala ay nakababad sa tubig dagat. Bakit baha dito? Tanong ni Mrs. Silva sa pinsan ng kanyang asawa. Napapasok na kasi ng dagat yung sementeryo. Lalo na kapag high tide, madam. Dati wala naman. Pero may ibinigay na ring budget ang provincial government para dito. Para ito sa isang malaking boulevard na magpoprotekta sa bayan mula sa dagat. Nakita nilang umaapak ang mga tao sa mga mabababang nicho sa gilid para hindi mabasa o maputikan ang mga suot na itong sapatos, kung kaya't nakiapak na rin sila ron. Ang problema ay tila nag-i-enjoy si Miko sa kakatalon sa mga nicho. Huwag magaslaw! Sigaw ni Mrs. Silva sa anak. Pero hindi ito tumigil. At tumalon pa ito sa isa pang nicho. Hanggang sa biglang malusot ang paa nito sa tinalunang nicho. Hindi siguro na kaya ng semento ang taba ng anak, kung kaya't bumigay iyon. Mami! 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 Namimilipit na iyak ni Miko dahil sa sakit. Sa pagkataranta ay hinila ni Mrs. Silva pataas ang anak. Pero hindi talaga maalis ang paa ni Miko sa butas. Napatakbo na rin ang asawa ni Mrs. Silva para tumulong na hilahin ng bata. Subalit, nahirapan sila sa paghila sa bata. Nakitulong na rin ang iba pang mga tao, kasama na ang bayaw ni Mrs. Silva. Hanggang sa nahila na rin ang paa ni Miko. Nagdurugo na ito dahil sa mga gasgas at nagkaroon ito ng sugat.
Hindi na nila tinapos ang libing. Dinala na nila ang anak sa ospital sa poblasyon para malinis ang sugat ni Miko. Basa pa naman na yun at baka ma-impeksyon. Nang tingnan ng asawa ni Mrs. Silva ang sugat ng anak, ay tila may napansin ito. Parang kagat. Sabi nito sa kanyang asawa habang itinuturo ang sugat sa likod ng binti ng kanyang anak. Pareho kasing nakaarko papasok ang sugat. Tapos malalim ang dalawang bakat na parang likha ng pangil. At may mga dugo pang lumalabas mula roon. Mukhang kagat nga. Pagsang-ayon ng doktor nang suriin ito ang sugat ni Miko. Baka naman sa pagkakahulog lang kaya nagasgas. Ang sagot naman ng kanyang asawa. Subalit iba ang nakikita ni Mrs. Silva. Para sa kanya ay parang kagat talaga ang sugat ni Miko. At naglikha iyon ng matinding kaba sa kanya. Binigyan kaagad ng anti-tetanus injection ang anak niya at pinainom pa ng antibiotic. Nang sumunod na araw, ay bumalik na agad sila ng Maynila. Subalit, nagsimulang mamaga ang sugat ni Miko. Nangasul ang sugat sa likod ng binti. Lalo na sa paligid ng sugat ni Miko. Ang malalim na kagat ay mabilis na naging gangrene at agad na apektuhan pa ang mga katabing balat. Dinala muli ng mag-asawa ang bata sa ospital sapagkat nilagnat na ito ng mataas. Nang sumunod na araw, ay nangitim na ang buong binti ng bata dahil sa impeksyon. Nagpatuloy pa ito ng ilang araw. Subalit hindi na mapakali pa si Mrs. Silva. Ngunit ang kanyang asawa ay tila kampante lamang na nagkaroon lamang ng simpleng impeksyon ang sugat ng anak. Subalit hindi yun ipinagkibit balikat ni Mrs. Silva. Hindi naniniwala sa mga albularyo ang kanyang asawa. Pero iba ang paniniwala ni Mrs. Silva. Bilang lumaki sa probinsya, alam niya na may kakaibang nilalang at may hindi pang karaniwang kapangyarihan na maaaring nakaapekto at nakakagat sa kanyang anak. Agad hiningi ni Mrs. Silva ang tulong ng kanyang mga kapatid sa probinsya upang maghanap ng manggagamot.
Makalipas lamang ang 2 araw, ay dumating mula sa probinsya ang kapatid ni Mrs. Silva na may kasamang isang manggagamot, si Mang Ambo. Pagkakita ng asawa ni Mrs. Silva sa manggagamot, ay nagulat ito at biglang napahalakak ng napakalakas. Ano bang ginagawa mo? Nagdala ka pa dito ng kalokohan. Papatawa ba kayo? Nasa ospital na nga ang anak ko eh. Nagmamarunong pa kayo. Sambit pa ng asawa ni Mrs. Silva. Subalit hindi nagpatinag si Mrs. Silva. Iba ang nakikita niya at iba ang pakiramdam niya. Sa kabila ng pangiinsulto ng kanyang asawa, dinala ni Mrs. Silva ang manggagamo sa ospital. At pagkakita ng manggagamot kay Miko, ay agad nitong sinabihan si Mrs. Silva na agad ilawas ang bata. Kung gusto niyo pang mabuhay ang inyong anak, ilabas niyo siya sa ospital. Kaagad! Sambit ni Mang Ambo. Mariing tinutulan niyon ng asawa ni Mrs. Silva. Subalit hindi nagpapigil si Mrs. Silva. Hindi! Nakita mo na. Dila mo sa ospital. Lalong nagka-impeksyon. Lalong na mag-aasugat ni Miko. Hayaan mong manggagamot ang tumingin sa kanya. Nagtalo ang mag-asawa. Subalit hindi nagpadaig si Mrs. Silva at nagawa niyang mailabas ang kanyang anak sa ospital. Pinapirma pa siya ng waiver ng ospital na kung ano't ano man ang mangyayari sa bata ay walang pananagutang haharapin ang ospital. Pinaunlakan yun ni Mrs. Silva at agad tumalima sa sinabi ng manggagamot. Nagsagawa ng pagtatawas si Mang Ambo gamit ang kandila at tubig sa planggana. Ang asawa ni Mrs. Silva ay hindi mapakali. Hindi siya natutuwa sa kanyang nakikita. Subalit, matapos painumin ng tubig ni Mang Ambo si Miko na mula doon sa may planggana, ay unti-unting bumaba ang lagnat ng bata. Umimpis din ang pamamaga ng sugat ni Miko. Tila nag-iba ang hilatsa ng muka ng asawa ni Mrs. Silva nang masaksiyan niya ang malaking pagbabago sa kondisyon ng kanyang anak. Maya-maya pa ay nagsalita si Mang Ambo. Mabuti na lamang at tinawag niyo ako. Dahil kung hindi, kawawa ang bata. Buti na lamang at hindi tayo nahuli. Sambit pa ni Mang Ambo. Kinabukasan ay tila gumanda na ang pakiramdam ni Miko at nakakalaro na ito. Nakagaya ng dati, nanumbalik na rin ang kakulitan ng bata. Naiinis man si Mrs. Silva, ay binaliwala niya na lamang iyon nang makitang maayos na ang kalagayan ng kanyang anak. Pasalamat sila
kay Mang Ambo.